Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At mga kapanalig, ngayon ay pinagdiriwang natin ang ating pong kapistahan ni San Roque. Kaya sa lahat ng mga communities, parishes, and also chapels and organizations na ang patron ay si San Roque, ay maligayang kapistahan sa inyong lahat. Sama-sama po tayo magdiwang sa ating banal na piging at manalig sa kagalingan dulot ng Panginoon. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Biheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw lamang banal at walang mabuting iiral kundi dahil sa iyo lamang. Pakundangan sa pagdalangin ni San Roque, ipag-utos mong kami mamuhay ng di dapat makabawas sa iyong kadakilaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Ilalapat ko sa iyo ang parusang angkop sa pagsira mo sa tipan at pangako. Gayunman, hindi ko na rin kalilimutan ang ginawa kong tipan sa iyo nang ikaw ay bata pa. Ngayon, ay gagawa ako ng tipan para sa atin. Hindi ito masisira kailanman. Kung magkagayon, maaalala mo noong ikaw ay bata pa at mapapahiya ka sa sarili mo kapag nakasama mo na ang mga kapatid mong nakababata at nakakatanda sa iyo. Sila'y isasama ko sa iyo bagaman hindi talagang kabilang sa tipan ko sa iyo. Gagawin ko nga ang aking pakikipagtipan sa iyo. Sa gayoy, makikilala mong ako ang Panginoon. Sa sandaling ipatawad ko ang lahat mong kasalanan, matitikom ang bibig mo dahil sa laki ng kahihiyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, tugon. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at walang muntimang pangamba. Sapagkat ang poon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Galit ng Malugod. Diyos ay
malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Magpasalamat kayo sa poon, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Umawit kayo ng papuri sa poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, at magsasama sila ng kanyang asawa, at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao." Tinanong siya ng mga Pariseyo, bakit iniutos ni Moises sa bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalay bago hiwalayan iyon? Sumagot si Jesus, "Dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya ay pinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit hindi gayon sa pasimula. Kaya sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan liban sa pakikiapid at mag-asawa sa iba ay nangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya rin." Sinabi ng mga alagad, "Kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang huwag nang mag-asawa." Sumagot si Jesus, "Hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing iyan, kundi yaon lamang pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan dahil sa kanilang katutubong kalagayan. Ang iba dahil sa kagagawa ng ibang tao ay nagkagayon sila. Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. At mga kapanalig, sa ating ebanghelyo nga ngayon ay sinasaad dito at pinahihiwatig sa atin ng Panginoong Hesukristo ang kahalagahan na anuman ang estado natin sa buhay, may asawa man o wala, mamuhay tayo sa matuwid, mabuti at banal na paraan. Kung ikaw ay may asawa, igalang mo, respetuhin mo ang sakramento ng kasal at ang inyong relasyon bilang mag-asawa, pakabanalin, maging mabuti at maging banal
bilang mag-asawa. At kung kayo naman ay hindi mag-aasawa, tulad sinabi sa ikalawang bahagi ng ating ebanghelyo, kung tatanggapin mo ang buhay na hindi mag-aasawa, ito ay iyong gawin ayon sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. So whether ikaw ay magpakasal o ikaw ay hindi magpakasal, ikaw ay mamuhay sa kabutihan at kabanalan. At iyan ay pinili naman ng ating mahal na banal na santo na ngayon ay ating pong binibigyan ng pagdakila sa kanyang nagawa, sa kanyang buhay na paglilingkod sa Panginoon, si San Roque. Alam po ninyo, si San Roque ay nasa sinapupunan lamang ay talagang siya ay pinagpala na po ng kabanalan ng ating Panginoon. Katunayan ng kanyang nanay ay hindi maaaring magkaanak. Subalit, kahit baog ang kanyang ina, dahil sa kanilang pagdidibosyon din sa Santa Maria, ina ng Diyos, sila ay nagkaroon ng anak. At ito nga ay si San Roque. Si San Roque naman, ang ipanganak ay talagang he was a blessing talaga because nakikita na mayroon siyang tanda ng krus sa kanyang dibdib. So, may tanda ng krus sa kanyang dibdib. Anyway, ayon sa kwento, si San Roque namuhay sa kabutihan at kabanalan hanggang siya ay lumaki. At the age of 20 ay namatay ang kanyang mga magulang. Siya ay ulilang lubos na. Napakayaman nila. In fact, governor ang ama ni San Roque. Subalit dahil gusto niyang mamuhay ng kabanalan at iwaksi ang kayamanan at material na bagay sa mundong ito, lahat ng kanyang kayamanang minana ay pinamigay niya sa mahihirap at siya ay nagsimulang mag-pilgrimage at maglakbay patungong Roma, tungo sa mga lugar na may mga sakit o karamdaman o di kaya ay pandemya. Nagpunta siya sa mga lugar na kung saan pwede siya mag-alaga ng may sakit. Kinalimutan niya yung katotohanan na siya ay anak ng governor. Kaya tuloy, sa halip na siya ang maging governor na next, dahil tinalikdan niya ito at ayaw niya nito, ay siya ay nasa Roma, nangangalaga sa mga may sakit. At ayon sa kwento, ang sino mang kanyang krusan at hawakan at krusan ay gumagaling. Pero eventually ay nagkaroon din siya ng sakit. Nahawa din siya at nagkaroon ng sugat na hindi gumagaling ang kanyang paa. Dahil sa kagustuhan niya na huwag makahawa din sa iba, siya ay nagtungo sa isang ilang sa gubat at doon nanirahan. At ang Panginoon, sa pagmamahal sa kanya, ay biglang may sumulpot na batis ng tubig doon sa kanyang tinitirhan. Meron ding aso na nagdadala ng pagkain sa kanya at dinidilaan ng kanyang sugat. Ngayon, ang may-ari ng asong ito na si Gatardo, minsan ay sinundan kung saan nagpupunta ang kanyang aso at nakita niya na yung pagkain na kinukuha ng aso ay dinadala kay San Roque. Naawa siya kay San Roque at ito ay kanyang pinagamot. At nang gumaling naman si San Roque, bumalik siya sa Montpellier na kanyang nilakhan. Subalit, ayaw niyang magpakilala kung sino siya. Ayaw niya na kapag nalaman nilang siya ay anak ng dating gobernador at tiyuhin niya yung gobernador na kasalukuyan, ay natakot siya na ibalik sa kanya ang kayamanan at ang kapangyarihan. At ito ay kanyang ayaw mangyari sapagkat gusto niya pa rin mamuhay sa kabanalan, sa kabutihan at kapakumbabaan. Kaya ito'y napagkamalan siyang spy. Ikinulong, binilanggo sa loob ng 5 taon hanggang sa siya'y manghina at doon ay mamatay. Pero ayon sa kwento, bago siya mamatay, ay nagpatawag siya ng pari upang makapangumpisal. At itong paringang ito ay nakita na siya'y banal sapagkat nagliliwanag sa kabanalan ang bilangguan. At merong isang nakasulat doon na
mula sa sulat ng isang anghel in gold o sa ginto, ay nakasulat doon na ang sinumang tumawag sa pangalan ni San Roque ay gagaling sa karamdaman. And then eventually nga, ito ay kumalat ang balita tungkol sa banal na nasa bilangguan. Nagpunta itong si Chu Hinyang, gobernador, at ang kanyang lola, at nang matagpuan siya at makita yung marka ng krus sa kanyang dibdib, napag-alaman nilang ito ay ang kanilang nawawalang kamag-anak na si San Roque. Gusto ko malungkot dun sa kwento, pero hindi Pinili talaga ni San Roque ang buhay na kung saan ay hindi natin pipiliin. Pinili ni San Roque yung paglilingkod na kuminsan ayaw nating piliin. Pinili ni San Roque mamuhay sa kabanalan, kahit na kung tutuusin ay pwede siyang mabuhay sa marangyang paraan, pero pinili ni San Roque ang maglingkod sa pinakamababamang paraan na nakikita natin o sa tingin natin. Ngayon, kapanalig, ito ang tanong ko sa iyo. Kaya mo bang magpakumbaba? Huwag na yung bumaba doon sa kalagayan tulad ng ginawa ni San Roque, nag-alaga ng mga may sakit, namuhay na parang isang pulube, o di kay nabilanggo. Huwag na yun Taas. Tulungan mo po kaming mahilom sa pamamagitan ng pagpapakumbaba tulad mo, San Roque. Amen. At mga kapanalig, nakikilahok tayo sa paglikha ng Diyos ng bagong buhay. Ang mga asawa at may bahay, ialay din natin ang ating mga panalangin ngayon para sa mga magulang at mga anak. Ating itugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang simbahan naway tunay na maituro sa kanyang mga miyembro ang totoong dangal ng kasal at tulungan ng mga mag-asawa na manatiling magkasama sa banal nilang buhay may asawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng gobyerno at mga mambabatas naway magpatupad ng mga batas at tuntunin na nagtatatag ng tahanan at hindi sumisira nito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga dumaranas na mga pagsubok sa kanilang buhay may asawa, naway makatanggap ng biyaya na makapagsumikap sa buhay ang kanilang mga pangako. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilyang nasira dahil sa diborsyo at paghihiwalay, naway makatagpo ng suporta at pangunawa sa kanilang kapwa-tao, sa kanilang komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao nating mga kamag-anak at kaibigan, naway magtamo ng kaligayahan at kapayapaan sa walang hanggang tahanan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng pag-ibig, nilikha mo kaming lalaki at babae upang ipagpatuloy ang iyong gawaing lumikha. Ang pagmamahal namin sa isa't isa naway sumalamin sa iyong pananahan sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kay mga kapatid upang ating paghahain ay ikalugdan ng Diyos Ama makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang aming pakumbaba ang paglilingkod ay kalugdan mo sa ikararangal ng mga banal mong kinalulugod at sa ikadadalisay ng aming katauhan at loob sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagdiningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Binibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Hesukristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaysa ng mga anghel ay sisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos mapapangyan. Hosana sa kaitaasan, laang naparirito. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawing banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sarili ay inihain bilang pagkain, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang isimbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig.
kaisa ni Francisco naming Papa, ni Ernesto naming Obispo at ng Tanang Taparian. Alalahanin mo rin ng mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso, si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Bilang isang bayan ng Diyos, dumulog tayo ngayon sa Ama sa panalangin itinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ngalan mo mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit mo kami ngayon ng aming sa araw-araw at patawarin ang aming mga sala para mapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at tinadya mo kami sa lahat ng hiniling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you, kapayapaan sa bawat isa, kapayapaan sa inyo lahat. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis kasalanan sa mundo.
Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Hesukristo, Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaaniyahan sa kanyang banal na pighing. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin kay San Roque laban sa sakit at salot. O Panginoong kong Diyos, ikaw na nagsugo sa maluwalhating San Roque at pinahatiran mo siya ng kaputol na tabla. Pinagtibay mo ang pangako sa kanya upang ang sinumang dapuan ng salot ay hindi maano sapagkat siya'y deboto sa iyo. Magdalita ka sa aming lahat na gumugunita sa kanyang buhay. Ipagkaloob mo na kami ay maligtas sa salot na nakamamatay sa kaluluwa at katawan, pakundangan kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. San Roque, pintakasin laban sa sakit at salot, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsilang sa langit ng mga banal, kami mga nakinabang ay dumadalangin magkamit ng di magmamaliw na kabutihang ngayon pa man ay minagandang loob mong ibigay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At mga kapanalig, inaaniyahan po kayong maging kasapi ng ating Veritas Eucharistic Advocate. Ang inyong pong tulong na ibibigay ay ilalaan para sa patuloy na pagpapalaganap ng debosyon sa banal na Eucharistia sa makabagong panahon. Kung kayo po ay interesado, tumawag lamang kayo sa ating Veritas Religious Department sa kanilang landline 8925-7931, local 129-131 at 137, o mag-text sa mga numero 0917-631-4589. Gayon din hanapin si Binibining Rene Jose o si Miss Ali Nahe. Maraming salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin. Pagpalain kayong lahat ng ating mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pagmamahal at habag ng Panginoon. Salamat sa Diyos.
Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po na may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa,
ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ang hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin naman lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Panem de cielo presitisti eis. Omne declamentum in servente. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribe quesumus, itanos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tuae fructum in nobis judites sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso.
Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Hesukristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Hesukristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.